Sa natuklasan ni Charlene na ang kanyang anak nagpasimula ng gulo ay hinila si Liberty para humingi sa lola ng sorry na siya umano ang nagpasimuno ng gulo na inaway nito si Princess. At sa pagtatanong ni Raymond, ang ama ni Liberty, ay umamin si Levy na siya nga ang may kasalanan. Hindi nagustuhan ni Ma'am Sonia ang pagkampi ni Charlene sa ibang tao na dapat daw ay kakampi ito si Charlene sa kay Levy na kanyang anak. Kaya sinisisi ng biyenan itong si Charlene na pinabayaan na lumaki ang gulo ng dalawang bata na alam pala ni Charlene na may iringan at silosan ang nangyari. Kaya umalis si Madam Sonia kasama ang apo at si Raymond. At pagdating sa bahay ay biglang nalungkot itong si Levy na hindi maintindihan ang kanyang mami, na hindi lamang siya kinakampihan ng mami niya. Sinabi ng lola ay wag na intindihin ni Levy ang mami niya at hindi ito mahalaga dahil nandyan siya at ang kanyang daddy ni Levy na pamilya at hindi talaga siya pababayaan bilang apo. Samantala, panay hingi ng sorry ni Charlene sa mga staff at hindi naging successful ang party. Nagkita sila Charlene at Princess. Kapwa humingi ng sorry sa isa't isa at nagpaliwanag si Princess na hindi niya inaagaw ang BF ni Levy at tinuruan siya umano ng kanyang ama na huwag kukunin ang hindi kanya. At nagpaalam naman si Princess dahil pinaalis na siya sa trabaho na hindi na talaga mag-cross ang landas nila ni Levy. Samantala habang nag-aantay ng sasakyan itong si Charlene ay nalaman na dumating na ang may-ari ng sports club. Pero laking gulat ni Charlene na ito'y walang iba si Divina. Nagkumustahan ang dalawa na nandoon pa rin ang pagiging sarkastiko ni Divina. Pero nang napag-usapan ang tungkol sa anak ay nakikitaan ng kagiliwan si Divina na gustong-gusto makita ang anak ni Charlene na totoo niyang anak nang ipinalit ang tunay niyang anak sa anak ni Charlene nang pareho silang nanganak sa loob ng kulungan. Laking paghihinayang ni Divina nang nalamang nakauwi na ang tunay niyang anak. Pero nang tinanong siya ni Charlene tungkol sa kanyang anak, ay nagsisinungaling itong si Divina na nag-aaral ng fashion ang kanyang anak sa Paris umano. Sa pag-uusap ng dalawa ay hiniling ni Charlene na ibabalik sa trabaho si Princess dahil wala itong kasalanan sa gulong nangyari sa party. Pero nagalit si Divina at matigas na sinabi na ayaw niyang pabalikin sa trabaho itong si Princess. Maya ng konti ay dumating naman si Raymond para sunduin itong si Charlene at nagulat rin na nandoon si Divina na may-ari pala ito ng sports club. Malambing at maarte si Divina na hinarap si Raymond na nagagalak sa pagkikita nila at hinalikan pa ito sa pisngi. Ano kaya ang binabalak ni Divina? Aagawin niya kaya si Raymond dito sa kay Charlene dahil inagaw umano ni Charlene itong si Raymond sa kanya noon? Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.